ng Akbayan Party List at prosecutor din po sa Vice President Sara impeachment trial, si Congressman Jose Manuel Shell Jokno. Kong, good morning po sa inyo, Christian at Robert po. Good morning po. Magandang umaga, Christian, Robert at lahat ng nanonood at nakikinig. Go, partner. Kung unahin ko lang yung sa usapin ng system loss charge, kasi marami po talaga mga kababayan natin yung pumapalakpak at talagang nais na matupad ito agad-agad. Agad-agad nga ba na maipatutupad ito kung at dyan sa inyo sa lower house, meron na po bang panukala para po tumugon dyan sa nais na yan ng administrasyon? Sa ngalan po ng Akbayan Party List, matagal na kaming nananawagan na wag na ipasa sa consumers itong assistance loss at yung kaakibat na VAT. At kung tutuusin, hindi naman kailangan ng amenda sa batas dahil kaya naman gawin ng mga power companies yan na kusang loob. Siyempre, mas maigi kung magkakaroon tayo ng amendment sa EPIRA law, pero hindi na kailangan intayin yon. They can already implement that. Pero kung siyempre kailangan din natin yung counterpart natin sa Senate kung bill yung pag-uusapan. Kasi parang ang sinasabi ng iba, para mas malinaw, black and white tayo, magpasa tayo ng panukalang batas talaga na mag-ayos o i-cure at magre-rip doon sa bahagi ng EPIRA law na hindi akma o hindi nais ng administration at mas maganda na isang batas yung gawin na natin kaysa mag-implement lang basta-basta ng policy. Opo. Actually, nakita ko sa balita na nag-file na atas si Senator Tulfo. Sa House naman, may ilan ng mga nagbabalak na. Hindi ko lang alam kung na-file na po. Opo, pero pwede ba yung ganon kung gaya nga po na nabanggit ninyo, hindi naman kailangan ng amyenda or ng mahabang proseso pa ng legislation, may pwedeng policy agad na ipatupad? Pwede ba yun na yun muna ang unahin, pero ipagulong pa rin sa Kongreso yung isang amyenda or panukalang batas para masolidify po yung nais na pagtanggal doon sa system loss? Tama po. At yun nga yung aming panawagan na habang gumugulong pa sa Kongreso yung mga amendments sa mga bills ay ipatupad na wag nang ipasa sa mga consumer. Opo. And bukod sa system loss, kung I understand na may iba ring mga charges pa sa electric bill po na ating natatanggap buwan-buwan, yung nais din po na masilip, mapag-aralan kung dapat bang manatili o matanggal na nga ba o hindi na ipasalo sa ating mga consumer. Opo, actually, nag-file din kami ng isang resolution na imbestigahan ng lahat ng mga charges na nakikita natin sa ating mga electric bill para malaman ng taong bayan kung ito ba ay tama, dapat ba nga ba ipasa ito sa atin at kailangan pa ba ng ibang pang mga amendments sa ibang batas o kahit sa EPIRA para hindi na rin yan madagdag sa hirap ng ordinaryo mamamayan. Kung Chel, isa pa po, ang sinasabi o ang pag-aalinlangan ng iba, posible na baka bago lang daw yan ng pangalan, pwede baka ipasok yan sa ibang charges, pero just the same, ganun pa rin, babayaran pa rin ng consumer. Kailangan po bantayan natin yan para hindi nga mangyari yan at kung talagang hindi ipapasa dapat, wag na lang i-evolve at wag na lang nilang ipasa sa ibang pamamagitan. Kung pong sasabihin ng ordinaryong mamamayan, kung Chel, na babantayan nila yan kasi syempre sila din yung makikinabang talaga dyan. Kung ipapasa yan, yung mga panukalang batas na yan, magkano katagal kaya ang pwedeng hintayin ng ordinaryong Juan de la Cruz para kahit papano makabawas sa kanyang bill sa kuryente yung ganyan? Depende po yan. Kung talagang gawing priority ng pamahalaan ay pwede naman na mabilis na maisabatas yan. Actually, kung gustuhin naman ng Kongreso at kung merong, for example, certified bill, ay it can be a quick process. Isan? Bukod po dito sa usapin po ng system loss, kung sa inyo po dyan sa Kongreso, ano po pa po ba yung pwede nating asahan na siguro po mga isusulong na panukalang batas na may kinalaman po sa pang-araw-araw po na pinagkakagastosan ng ating mga consumer bilang na nabuksan na po yung usapin noong binabayaran nating mga mamimili?
Ay, hindi lang po yung issue ng systems loss ang dapat natin tingnan. Pati yung paano ba natin tutugunan itong sobrang at tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. At isa sa aming panawagan ay tungkol sa VAT na dapat bawasan ang VAT dahil lahat tayo ay natatamaan yan. Opo, kasi ano din binanggit din po ang Pangulo doon sa kanyang speech na kailangang amyenda po doon sa pagbubuwis na sinasabi niya para mas maramdaman naman po ng mga manggagawa yung kanilang sahod at mabawasan po yung ikinakaltas po na buwis sa atin. Suportado po natin yan. Pero medyo sana isinama na rin ni Pangulo yung issue sa VAT para yun talagang makakamenos sa atin lahat kung mabawasan yan. And then ang idagdag pa natin kung ngayon tumataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo, weekly, malaki talaga yung idinadagdag. May 7 piso, may 5 piso, may 6. And then next week, hindi natin alam kung magkano na naman yung itataas. Paano po kaya natin nakikita na mare-resolve ito o matutulungan man lang yung ating mga kababayan sa epekto nito, Kong? Tama yun. At yung issue ng energy security ay napakalaking issue na dapat din tugunan ng ating pamahalaan. Siyempre, may mga factor na hindi na natin makontrol yung sa international market. Pero dito sa atin ay marami pa tayong pwedeng gawin para hindi naman maging sobrang bigat ang tama sa mga kababayan natin. Po. How soon po kaya, Kong Chel, na possible po na makapag-file po dyan sa lower house nung measure para po sa system loss? Anytime now. Palagay ko, by this afternoon, may mga nakapag-file na. Sakto pala pagbubukas na ng session ngayong araw. Pero bukod po sa opening ng session ngayong araw, Kong Chel, sulitin na rin po natin. Of course, magbabalik po tayo sa 10th day na po ng impeachment trial. Kayo po ay haharap pa rin po dyan sa Senado mamaya. Opo. Ang nakatakdang oras ay nabago na rin at umaga na siya. So, magsisimula kami ng alas 10 ng umaga. I think hanggang 2 or 3 ng hapon. Opo, ang titake upin po natin ngayon ay yung confidential funds. Yun yung naka-schedule. Opo, ano pong take nyo doon kung sa desisyon nga po na mag-proceed na tayo sa Article 1 at hindi na lang muna sundin yung isang ipinanukala ng impeachment court na ang defense naman ang mag-present ng witnesses para po doon sa Article 4 para matapos na ng isang bagsakan yung Article 4? Well, nasa sa kamay ng Senado yan bilang impeachment court. Kung yun ang magiging pasya nila, siyempre, susunod kami, gagalang naman yun. But it's really up to the court kung paano ang magiging proseso. Opo. Kong Chel, nakikita rin po ba ninyo, base sa pag-uusap ng prosecution team, na po pwede na magbawas din kayo ng mga testigo gaya ng ginawa ninyo sa naunang article of impeachment na isinalang po? Yes, palagi namin pinag-iisipan at pinag-uusapan yan. Dahil siyempre ayaw din namin ng tumagal na sobra yung pagpepresenta ng ebidensya. Basta't yung kinakailangan lang talaga, yun ang gusto namin iupo. Opo, dahil hindi napagbigyan, Kong Chel, dahil hindi pumayag yung defense panel para doon sa alternate presentation sa article of impeachment. Ngayon po, ready naman ang testigo ng prosecution na humarap na sa impeachment court. Opo, handang-handa po tayo. Ang team leader po ng confidential funds ay si Kong Joel Chua. At alam ko, talagang grabe ang paghahanda po nila. Bukod po dun sa mga kinatawan po ng Land Bank, Kong Chel, sino pa po ba ang inaasahan o nakalista po ng mga witnesses po para dito sa article of impeachment na may kinalaman sa confidential funds? Ang unang dalawa ay galing nga sa Land Bank. Yan ay mga bank representatives. Ang mga susunod doon ay tungkol din sa kung paano nga na gamit yung confidential funds. Hindi lang po ako sure at ayoko rin na ilabas ang strategiya ng ating mga kasama kung hindi po yung mga eksaktong susunod na uupo.
Opo, pero ano po sana yung gusto nating ma-establish dito sa pagpepresenta ng mga inimbitahan nating witness dito po sa confidential funds bilang ito po'y nagsimulang mabunyag doon sa mga pagdinig sa Kamara? Well, unang-una kung paano nga nangyari at nagkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President at pag na-establish po yun, siyempre yung paano naman ginamit at ni-report ng VP ng Vice President. So, abangan po natin, 10:00 ngayong umaga. At ready naman kayo, Comchel, sa panibagong schedule na ibinigay. At mas mapabor sa inyo dahil after this, makakatakbo kayo sa patasang pambansa para naman sa session po ninyo dyan sa Kamara. Ano? Opo, ayaw nga namin mamiss din yung aming mga session ng plenary dahil may mga mahalagang bagay din na kailangan natin na tugunan. Kaya okay po sa amin itong bagong schedule. Opo, sa bagong schedule na ito ba, Kung we can still expect na yung buong hanay po ng public prosecutors ay araw-araw pa rin pong pupunta sa Senado bago magpuntang batasan para sa sesyon? Opo, siyempre po at talagang nakatutok kami sa impeachment pero hindi namin kakalimutan yung aming trabaho bilang mambabata sa Kongreso. Opo, lalo't magbabudget season na, Kong. Mas magiging busy po Oo kayo. nga, sa panig po pala ninyo, nabanggit mong partner yung budget season. Sa panig po ng akbayan, Comchel, ano ang pinakababantayan ninyo dito sa pagsumalang na po sa deliberation itong budget for next year? Well, tulad ng last year, ang siyempre unang-una sa amin ay yung edukasyon. Pero hindi lang naman yun ang tinitingnan namin. Lahat ng mga nakaka-apekto sa ordinaryong mamamayan, halos buong mga ahensya ng ating pamahalaan ay tinitingnan din natin. Dahil ang akbayan po ay isang multi-sectoral party list. Kaya ang titingnan namin halimbawa yung issues ng mga magsasaka, issues ng mga mangingisda, issues ng mga manggagawa, ng mga estudyante, ay kinakailangan yun ang bigyan diin ng ating pamahalaan pagdating sa budget. Alright. Partner, may tanong ka pa kay Kong? Okay na tayo. Christian, Opo. baka maliit si Kong. At magiging busy rin si Kong ngayong araw. Kong Chel, maraming salamat po at ingat. See you po dyan sa Senado mamaya. Salamat po. Maraming salamat po. din. Good day po. Good day. Akbayan partner is Congressman Jose Manuel Shell Jokno at prosecutor para dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Partner, bukod kay Kong Shell, inaabangan nga natin yung pagpunta dyan ng iba pang mga abogado, both ng prosecutor tsaka ng defense. So far ba ngayon may mga maaga nang dumarating? May mga sisilip ka na ba dyan? Defense team o kaya ng prosecution dahil ine-expect natin siguro mga 9 o'clock yan, Christian, tsaka sila darating dito at kailangan nila mag-settle muna bago tuluyang pumasok doon sa session hall para nga doon sa pag-start ng ika-10th trial day nitong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At wala naman tayong ine-expect na